to celebrate the goodness of God. Come on. Hey. Come on, put your hands together. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I'm weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. More than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, sing it out. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. More than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 oh. Let it rise up, go on, sing, like a river, yes, God, overflowing. Holy Spirit, sing it out with no limit. Overflowing. Holy Spirit, let it rise up like a river, overflowing. Yes, Lord, let it pour out with the living, overflowing. Holy Spirit. Hey. Come on, the rock band. You can do better than that. Jump, 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 jump. Are you ready? Hey. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh God, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is, sing, oh my soul, bless His name. All that, sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my
Jesus. Let everything, come on, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise the mountain. Woo! I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when no number, praise when surrounded. Praise is the water my enemies drowning. Hey! As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, I praise when I feel it, and I praise when I don't. Hey! I praise 'cause I know you're still in control. Our praise is my weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on! As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Come on, woo! Come on, if you're grateful this morning, we will give our best praise. Hallelujah! Come on. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than I praise 'cause you're sovereign. Come on, Praise 'cause you reign. come on, lift your Praise voice. 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul, I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Oh, come on. Come on, put your hands up. Woo! Hey! Woo! Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, praise Him. Let everything that has breath praise the Lord. Praise Him, for He is good. He is faithful. You are
rejoice. This is the day of celebration. Hallelujah. Come on, let's thank the Lord. Praise Him. Let us magnify His name. From now on, DCCC and CBCC will now be officially called the Rock City Church. Come on, hallelujah! Tinatawag tayo ng Panginoon para lumabas sa comfort zone natin. Para gawin yung pinapagawa ni Lord sa atin. Sabi niya, go to the land that I will show you. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. You promise to stand. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Come on, sing it. His promise. His promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Oh God, we will declare your greatness today, your faithfulness, God. Thank you, Jesus. Send you move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I see you move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I see you move
the mountain. Said I believe, I see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe, I see you do it again. 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 Come on, let's give God a mighty hand of praise. Come on, thank Him for all that He has done in your life. Come on, give Him your best praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, we give you praise, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Come on, once again, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Come on, yung the best mong palakpak para sa Panginoon. If you believe that the Lord's been good in your life, come on, give Him your best praise. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Good morning, everyone. Yes, welcome to the Rock City Church, a place to call home. And I feel so glad to see everyone's faces in the room. Amen. Masaya ka bang nakatabi mo yan ngayong araw? Pwede mo ba siyang batiin ng good morning? Good morning, everyone. Good morning! Ayan, and of course, ayan, masayang-masaya po kami na makasama kayong lahat sa umagang ito. Of course, we want to welcome The Rock City Church Capas family. Ayan! Woo! Thank you Yes. for joining us po this morning. Yes, welcome po. And of course, our first-time guests. May I see the hand of our first-timers? Taas po natin ang kamay ng mga first-time guests Meron in the sa house. taas? Yes. Come on, welcome everyone. Welcome! Woo! At syempre, Ted, hindi natin makakalimutan ang ating online families who are watching with us right now. Welcome to the Rock City Church. Amen, amen. Alam ko pag gumising tayo this morning that we are excited and full of joy. Amen po ba? Excited ka ba this morning? Pwede mo makita yan sa mga mukha natin, yung excitement. Woo! Woo! Amen! You know what? This is not just the Lord's Day, but today is our third birthday celebration! Grabe, Kaya- party-party na. Oo nga. Pero mamaya pa yan. Oh, Pero later. ngayon, batiin mo yung katabi mo ngayon ng happy birthday. Happy birthday! Happy birthday ka, The Rock. Alright, pero grabe, no? 3 years na nga tayo. Imagine that. Years. For everyone's information po, The Rock City Church, ito po is the birth during the time of pandemic. Kung Yes. napanood niyo po yung video natin kanina, Yes. nakaka-throwback talaga. Nakakaiyak. Sino po naiyak? Nakakaiyak talaga. Na si Lord, no, who would have thought that amidst the negative things happening during that time, during that pandemic, God turned it for our good. Wow. Amen. 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 Yes, grabe. Grabe po. And lahat po siguro dito ay mag-a-agree that for the last 3 years ay naranasan po natin ang katapatan ng Panginoon. Come on. Amen. Woo! Sino po dito, you have experienced the goodness and faithfulness of God in your life? Personally, for the past 3 years, marami pong pinaranas yung Panginoon sa atin. And not just personally, but dito po sa ating buong sambahan. Dito po sa The Rock Main and even po sa Capas, faithful ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po, pwede po ba natin once again palakpakan yung Diyos? Amen, amen. Amen. At dahil nga nabanggit mo kanina, no, it's our third birthday party. Kaya naman po, church, meron kaming surpresa sa bawat Yun, isa. ah. Ayan. So, for this morning, no, extra special to. Kaya we want you to enjoy. Kaya naman we prepared something for you. Ayan. So, Surprise, let's start surprise. this one. Oo, Yeah. surprise talaga. So, I want everyone to stay on their place. So, yan na ba
ba yung Diyan lugar lang po, nyo? diyan lang po. Yan na. Wala nang gagalaw. Yan, look to your left. Look To your there, left. nasa po yung left. And then to your right. And shake And then it. turn around. Turn around. Ayan. And dyan sa armrest nyo, dito Armrest. sa right armrest, Armrest. may makikita kayong sticker. Right Pwede ba nating armrest. i-check? Ay, may sticker. Okay. Meron dyan. Meron tayong mga nilagay dyan. Paka-check nyo po yung mga right, dito sa bandang right nyo. Ayan. Yan. Kapag nakita na po ang sticker, Yes. itaas po at iwagayway. Kung sakali. Alright, ayun, sige po, meron stay lang po doon. kayo dyan. Meron na pong isang nakakita ng sticker over here. Meron pa dun sa Alright, side. meron din po dito. Sa taas po. Nakita nyo po ba? Ayun. Meron po sa taas. Ayan. Sino pa po? Taas lang po. Ayan. Taas Ayan. natin yung kamay natin. Meron tayong guest experience team na magbibigay ng inyong special prize. Wow, ano po ba yung special prize na yan? Abangan nila. Makikita nila kung ano yung Abangan. special Ayan. prize na yan. So- Meron pa po ba? Nakita niyo po ba? Kung yung katabi niyong chair, walang nakaupo, sige, feel free to check it. Yan. So right now, sa mga nakataas po, yan, mga tinaas po yung mga sticker, ay pupunta ang guest experience team sa inyo at ibibigay po ang inyong premyo. Prizes. Sino nakakuha ng prize? Woo! Premyo. Ayan. Okay na po ba lahat? Nakita niyo po ba? 20 po yan. Kaya may 20. chance kang makakuha. Pag wala kang katabi, kunin mo na rin. Hindi, joke. Kunin mo na rin, baka nandyan. Oo, nandyan lang yan. Alright. So, Okay, congrats po sa lahat ng nakatanggap ng papremyo. Alright, so to keep the momentum going, meron pa po tayong isang laro. Okay, who's up for an icebreaker this morning? yeah. Alright, syempre po may premyo din tayo. Ano ba premyo? Ano ba mapapanalunan nila? Matindi yung premyo natin ngayon. Kinuha pa natin sa The Rock merch. Meron lang Yes. naman silang tumbler. Wow! Meron silang baso, coffee mug. Yes. Meron kayong notepad and ballpen. Yes. Complete package Solid na po. The Rock. Thank you, The Rock merch. Oh, hindi kayo mawawala. Tiga The Rock to. Alright. So, paano ba tong laro na to? Ang laro po natin ay napakadali lang. It is called Bato-Batopic. In English? Or in English, rock, paper, scissors. Sino mo may alam nun? Scissors. Alright. So, it is between our guest versus kayo po. So, taas nyo lang po yung kamay nyo. Alright. And kakalabanin nyo po ang ating guest, fresh from Zimbabwe. Let's call it Jericho! Alright. Napaka-special ng guest Jer, natin. ready ka na ba? Ready na ako. Okay. So, Sa si tingin mo, Jericho Jer? po ang makakalaban nyo. Yes. Sa tingin mo, Yes. matatalo mo sila. Oo naman. Diba? Dapat sila Siya pa din manalo. Pwede mag-uwi ba ng the nandito? merch. Gusto ko din po kasi ng The Rock merge. Also, church, galingan niyo po dahil Yes. competitive po si Jericho ngayong Oo, umaga. pwede din to. Okay. Opo. So, sige po, taas na po natin ang kamay natin. Kapag Practice natalo muna. po kayo ni Jericho, upo na po. Alright? Ready na po ba? Pwesto! Okay. Bato! Bato! Pick! Eh, ay, hindi ba kasama to? Hindi kasama yung heart. Hindi kasama. Sample lang. Pagmamahal daw yung Bawal po yung ibabato niya. pako, ah. Okay. 1, 2, 3, bato, bato, pick! Okay. Kamay. So, lahat po ng bato, Bato? and... Bato. Yes, bato. Lahat ng bato, And umupo papel. na po. Yan, at papel. Okay. Yan. Sorry po. Ayan. Hindi pwede yung papel. Bati lahat ng bato ang talo. Okay, okay. Ayan. So, kung Lahat nakabato ng bato. ka, sit down. Okay. Next po. Next. Ready? Bato, bato, pick! Again, lahat Okay. ng bato, Upo na po sit ang mga down. bato. Okay, kita po tayo ni Lord, ha? Nasa church po tayo, ha? Lahat po ng bato, upo na po. Okay, maraming pong salamat for joining. Competitive din ng ating Balik po church kayo next members. year. Okay pa, next. Bato, bato, pick! Gunting. Okay. So, lahat ng papel, upo. Papel, papel. Upo na? Papel, upo na po. Mukhang Ang konti galing na ni lang Sister. sa taas, ah. Okay, Sa taas, okay. sumasali po ba? Oh. Next. Bato, bato, pick! Ah. Ah. Oh, Okay. So, lahat ng
gunting. Jay, ikaw daw yung umupo. Ay, ako pala. Wala na po Talo yung ka. kalaban. Lahat ng scissors, gunting po, upo. Okay. Ayan, konti na lang Ilan na sila. lang po? Ayan, unti na lang po. Alright. One. Bato, bato, pick! Napaka-unpredictable mo, Akala Jay. niyo. Oo, ganun talaga. Walang pattern. Ako mananalo dito. Okay. Ilan na lang po ba? Okay. Ilan na Sige lang po, po? isa pa po last. Last po, and then yung natira po, papanig po dito sa stage para makita po natin. Okay. Okay. Alright, bato, bato, pick! Alright, sige po, lahat po ng natira, takbo po kayo dito sa harapan stage. para makita po natin Dito po tayo sa left side. ang pagtutuos. Marami pala tayong pwedeng ilaban sa Olympics sa bato-bato pick, no? Bato, bato, pick. Tet, Jericho dito kaya. Okay, game. Pweste na Ayan. po tayo. Ayan, dito po. Baliharap po tayo kay Jericho. Sige po, harap po tayo ng onte. Ayan, Yan, dito po pa-curve tayo, dito yan. po Pwede tayo. pong pa-curve. Yan. Ay, ang dami pa pala nila, Ay, sis. madami po pala. Sorry. Pastor, sorry po. Mga tatlo na lang po kasi nakita ko sa taas. Okay, ready na po ba? Sige po, dito po tayo. Forward po. Para Yan. po sa baso. Tsaka po panyo. Para sa sticker. Ay, meron pa sa baba. Ayan, akyat po para last. Okay na po yan, kasya po tayo. Game. Okay, ready na po, okay. Bato, bato, pick! Alright! Lahat ng papel. Lahat ng papel, Papel, upo. upo na po, wag po munang uuwi. May Okay. service pa po tayo. Next. Okay, bato, bato, pick! Okay, mga bato po! Sige po, upo na po Bato. kayo. Ilan na lang po. Sige po, forward po kayo dito. Ayan na. Alright. Hati-hati na lang daw sila sa baso. Okay, bato, bato, pick! Okay, Lahat uwi na ng po bato. ang mga... So we have Bato. 2, 4, 5. Sige po, pwede po tayo mag-line dito. Okay. Yan, Sige, grabe. sino kayang Nakakakaba matitira naman dito? tong game na to. Oo nga. Alright. Give your best na po. Talunin natin si Jericho. Bato, bato, pick! Alright, talo po. Gusto ko yung pag ni ate. Parang nagdabog. Bye, Summer! Okay, next. Bato, bato, pick! Ayan. wala. Okay. Wala pa. Sige, Wala. tay. Isa pa. Isa po. Bato, bato, pick! Okay, Kuya Alvin, Wow. bye-bye. Last man standing po tayo, Palakpakan naman po natin itong tatlong to. Para lumakas po ang loob. May exposure po kayo today, Grabe po yung exposure nyo. Bato, bato, pick! Okay, isa pa. Bato, bato, pick! Okay, isa pa. Bato, bato, pick! Galing. Isa pa. Bato, bato, pick! Wow. Bakit? Isa pa. Bato, bato, pick! Guys, Okay, out hanggang na 1 si PM lang ano. tayo dito. Okay. Sige pa, ano pong name nyo? Christina. Alec po. Alright, medyo may nginig. Okay. Bato, bato, pick! Okay? Natatalo nila si ano. Sana last na. Okay. Bato, bato, pick! Wala. Wala ba? Okay. Isa pa. Bato, bato, pick! Ganito na lang. Talo talaga eh. O, Talo last na talaga to. si Jericho. Kung sino na lang makatalo sa kanya. Yung, Oo. kunyari, Caesar siya, tapos, yun. Oh, sige. Yun naman nanalo. Okay. Je, galingan mo. Oh, nga, parang... Merch to. Bato, bato, pick! Okay, panalo si Kuya. Okay. Congratulations. Congrats, Kuya Alec! Okay. Ayan, ito na po ang iyong Congrats The Rock po. merch. So naman ma-enjoy mo Yay. ang ating regalo. Alright! Thank you so much po sa mga nag-participate. Napagod po ba kayo? Kakanood. Kakanood. Pero alam mo, Tet, hindi pa nagtatapos dyan ang ating
lalaro ngayong umaga. Yes. Pero ngayon naman, we want to hear from you. Yan, sa lahat po na nandito ngayon, no? Siyempre kanina, meron tayong pa-throwback videos, no? And we want to hear from you guys, what is your best memories here at the Rock City Church? Yan. Sige, right now, mag-reminisce po muna tayo. Throwback. Okay. Right now, bababa po kami at mag-i-interview po kami. Ayan, para naman po marinig po namin yung mga stories nyo. Stories Kung paano nila, po no? na-impact ng The Rock City Church ang inyong buhay. Sige po, tara. sige. Baba tayo. So, dito ka na lang, dun ako. Yes. Ayan. So, isipin nyo na po ano yung mga best memories nyo dito sa The Rock. Oo. Si ano daw agad eh. Iba yan. Si Joseph daw agad. Ayan, dun tayo. Sa gitna ba? Sige. Alright. Si Sister Luz po. Ayan. Sister Luz, kayo po. Tayo po tayo. Ayan. Ano po yung best memories nyo sa The Rock? The Rock lang. Marami. Pero pinakamasarap doon yung, alam mo, yung akala mo hindi ka makakalabas doon sa dawo. Oo, akin to, no? Siyempre, bilang tao, sabi ko, noon nakala nila, ang dami na natin. Pero mas lalo pa tayo dumami ngayon. Man. Yun ang ano ko, yun ang memory na hindi ko makakalimutan. Amen. Thank you so much po. Eh dito naman, ang ating mga pretty sisters here, si Sister Carol naman po. Ano po ang best memories niyo with the Rock City Church? January 15, 2023, when the Rock City Church opened, yung feeling of being welcomed, and then yung kinanta yung I just wanna say the name of Jesus. Oh, that was very emotional. Yun, thank you. But every Sunday is very memorable. Thank you so much po. January 15, that was the time po na nag-move tayo dito sa SM Cinema. Alright, so si Ted. Ako ba? Nasaan Ako ba ba si tinatanong mo? Hindi, joke. Nandito po ako sa taas. Ayan. Sino pa po ba? Sino pa po dito? Kabataan naman, si Sarah daw. Nagpe-pray siya, ate, wag ako. Sarah, what's your best memory sa The Rock? Si Sarah po pala ay member po. Kasama na po siya sa squad ng The Rock Youth. Ayan, yung buong RL po ay dinadala niya sa church. Wow, glory to God. Sige po, ikaw, ano pong best memories niyo? Yung best memories ko po is, nasagot ko na po ito dati. Yung ano po, yung time na in-invite ako. And yun, sobrang thankful ako sa friend na yun kasi in-invite niya ako and siya din yung isa sa mga taong tumulong sa akin mapalapit yung relationship ko kay Lord. Yun po yung sobrang best memories ko po na parang in-invite ako tapos nagtuloy-tuloy kahit na yun po. Yun. Tapos sabi po daw nila, yung pinaka-best memories po daw sa youth, pag heaven on earth po daw yung victory song. Sabi po nila yun. Yun lang po. Yes, favorite po Amen. nila yung Heaven on Earth. Ted, nandito rin ako sa likod. Ay, nasa ka. Hi, girl. Ayan, so last po, si Brother. Ayan po, ano po yung best experience niyo sa The Rock City Church? Ako din yung na-invite ako sa Rock City Church. Yung nag-invite sa akin, friend ko na siya, co-worker ko siya. Tapos nung time na talagang dark yung personal life ko dahil nawala nga yung misis ko. So, yun yung time na nung in-invite niya ako, talagang naramdaman ko na welcome ako. And this is the start of my second life. Kaya yun yung pinagpapasalamat ko talaga. Glory to God po. Thank you po. Ayan, grabe naman po ang Grabe. inyong mga experiences. Sabi nakakaiyak. Ang tindi po, amen. Ayan. So, sige, Ann, tara, balik na tayo dito. Alam ko, excited na yung bawat isa makareceive ng salita ng Panginoon this morning. Amen. Sino po dito, you came here that you are praying for something. You are waiting for an answered prayer sa Panginoon.
And I believe this morning po, gusto ng Panginoon lakihan yung pananampalataya natin sa umaga to. Amen. Sino na pong ready sa salita ng Panginoon? Amen. Once again, sino na pong handa mag-receive? Amen. Alright, so let's prepare our hearts. Let's position our hearts to receive from the Lord. From our man of God, let's call on Pastor JP Betanzos. Woo! Yeah! Come on, tayo po tayo. Muli po, lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on, let's fill the whole room with praises, with thanksgiving. Come on, let's enter His gates with thanksgiving. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for you are good. You are great. You are all-powerful. You are amazing, God. Thank you, Jesus. Pwede po ba nating taas yung mga kamay natin sa Panginoon right now? Lord, salamat po. Lord, hindi po sapat ang aming mga salita para pasalamatan ka namin. Sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, inaalala po namin kung paano mo inantabayanan ang church nung ito ay dumaan sa pandemic. Akala po ng kaaway ay mapapasara niya ang mga iglesia. Pero ito po ay umusbong at lumago at dumami, Panginoon, sa pamamagitan po ng online church. Salamat, Panginoon, na natili pong matibay ang church na ito dahil ikaw po ang kanyang pundasyon. You are our firm foundation. You are the solid rock ng church na ito at ng aming mga buhay. That's why, Lord, today, as we celebrate our 3rd birthday, Lord God, ang aming mga mata ay pinapako namin sa iyo. Ikaw ay isang malaking Diyos. At napakalaki ng plano mo sa church na ito. So Lord, salamat po sa kalakasan na patuloy mong binibigay sa bawat isa. Tinatayo mo, Panginoon, yung lahat ng napapagal at binibigyan mo ng kalakasan para tumakbo ulit sa race na pinrepare mo po sa bawat isa. So salamat po. Pinubuksan namin ang aming mga puso. Alam po namin meron kang isang fresh na word sa amin ngayong umaga na magpapalakas po sa amin. And we are expectant, Lord, that the coming years pa po ng The Rock City Church ay mas lalong magiging mabunga, Panginoon. Lalong magiging matindi, Lord God, ang gagawin mo sa church na ito. Lord, hindi pa namin ito nakikita. Wala pang kaisipan na kayang imaginein ang kaya mong gawin. But Lord, with faith, anything is possible. Kaya salamat po as we receive your word. Lord, bigyan mo niyo po kami ng expectant heart, seeking heart, and a heart, Lord God, na gutom at uhaw sa iyong mga salita. Salamat po. Thank you for your presence, Holy Spirit. We love you, Jesus. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, isa pa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Once again, can you give your neighbor a high five and say, Happy birthday to us! Hallelujah! Amen. Amen. Ready na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Ayan, hanggang mamaya po, panatilihin natin yung joy sa puso natin, panatilihin natin yung excitement. And alam niyo po, God has a fresh word sa atin ngayong umaga. And join me in the reading of God's word. If you have your Bibles with you, no, manatili po tayong nakatayo, and let's open it to Deuteronomy chapter 31, verses 1 hanggang 8. Deuteronomy po, 31, 1 hanggang 8. At ang title po dyan ay Joshua, sabi dyan, to succeed Moses. Verse 1, Then Moses went out and spoke these words to all Israel. At sabi niya, I am now 120 years old. Meron po ba dito katabi niyo? 120 na. Amen. Bibigyan natin ng merch. Hallelujah. Amen. Wala po? 100 na lang. Meron? Wala. So sabi ni Moses again, I am now 120 years old,
and I am no longer able to lead you. The Lord has said to me, you shall not cross the Jordan. Verse 3, the Lord your God himself will cross over ahead of you. Hallelujah. Tingnan yung maayos yung verse 3 na yon. Hallelujah. Tapin mo yung katabi mo. Dapat gusto ko gising na gising yan at ready. Hindi po natin pwedeng ma-miss yung word ni Lord sa atin. Dahil po yung word na ibababa ni Lord ay napaka-significant sa season kung saan tayo. At makakatulong po to as we cross over. Ilang months na lang po ay matatapos na ang taon at papunta na tayo sa bagong taon. So sa pagko-crossover natin, ito po ang word ni Lord sa atin. Amen. Are you excited, church? Again, verse 3, the Lord your God himself will cross over ahead of you. Come on, say ahead of you. He will destroy these nations before you, and you will take possession of their land. Joshua also will cross over ahead of you, as the Lord said. Verse 4, and the Lord will do to them what he did to Sihon and Og, the kings of the Amorites, whom he destroyed along with their land. The Lord will deliver them to you, and you must do to them all that I have commanded you. At sabi pa po dito, be strong and courageous. Tingnan mo yung katabi mo and say that with confidence, be strong and courageous. Come on, sige po. Kahit di nyo kilala yan, kausapin nyo, kalabatin nyo, lahat po, I think, makinig, wala po, there is no one dito sa room na hindi nangangailangan ng encouragement na magpakatapang ka at magpakalakas ka. Sino po dito nangangailangan ng ganyang encouragement this morning? Be strong and courageous. For you must go with this people into the land that the Lord swore to their ancestors to give them. And you must divide it among them as their inheritance. Verse 8, last verse. The Lord himself goes before you and will be with you. Sino po dito naiintindihan nila anong ibig sabihin, the Lord himself will go before you? Jericho, halika dito para bago. Si Jericho na naman. Ako excited ako. Pag sinabing, ano sabi dyan? The Lord himself goes before. Anong ibig sabihin ng before? Bago. Wow. Can you imagine anong power, anong ibig sabihin nito? Na sa journey mo ngayon, sabi po may pangako yung Panginoon, He goes before you. Nauna na yung Panginoon. Hallelujah. Come on. Yung iba, di nila maintindihan. Yung iba, hindi excited. Grabe po ito. Ang sarap na kahit hindi natin alam saan man tayo papunta or ano man yung magiging buhay natin in the coming months and the next year pa ng The Rock City Church or every individual na buhay. Pero baunin niyo po to, ang Diyos na sinasamba natin, hindi niya lang tayo basta sinasamahan. Okay na nga ako dito. He's walking with us, but ang sarap pa doon na nauna na siya doon. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Palakpakan natin yung Panginoon. Salamat po. He goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Come on. Hallelujah. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Receive this by faith. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Wow. Kaya sabi niya, do not be afraid. The Rock City Church, huwag kang matakot. Do not be discouraged. Grabe, lalabas po tayo dito, nararamdaman ko, nag-aapoy tayo lahat, na trending ready tayo. Yung iba man sa inyo, maybe pumasok dito, lupaypay,
Maybe iniisip mo, sige, saka na lang, next year na lang. Hindi! Palalakasin ka ng Panginoon so that tatapusin mo to. You will finish this race strong by the grace of God, and we will all start the year 2024 strong by the grace of God. Palakpakan po natin si Lord. Come on, come on, come on. So I want, for our third celebration, third birthday celebration, I want to entitle this word, The God Who Goes Before Us. Hallelujah. Come on! Sa ating pong kasama sa online, type that in the chat right now. Kahit po online, I believe you will experience the presence, the power, the anointing of God kung paano po dito sa kwartong ito. Tapos na po tayo. Makakaupo na po tayo. Amen. The God who goes before us. The God who goes before us. Once again, napakagandang umaga po at napakabuti po ng Panginoon. No? Talaga pong si Lord, He is full of surprises. Amen. At it takes faith for us to see yung mga plano niya na ma-unveil sa ating mga buhay. And yung panalangin ko po sa ating pamilya dito sa The Rock City Church na habang tayo po ay tumatagal sa journey, no, ay we will become more na we will become a people of faith na talaga pong punong-puno ng pananampalataya. Hindi nanlulupaypay. Habang tumatagal, lumalakas. Habang tumatagal, nagiging wise. Habang tumatagal, nagiging discerning. Habang tumatagal sa journey, lalong tumatapang. Sino pong gusto nun? Hallelujah. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Come on. So let's talk about this word, the God who goes before us. So unang-una po, I want to set the context dito po sa passage para po lahat tayo maintindihan po natin ito. No? Ito pong binasa natin, actually yung context po nito, this is the last day ng leadership po ni Moses sa Israel. Okay po? Babasahin niyo po yan sa verse 1, makikita niyo, no? Last day na po ni Moses bilang leader ng Israel. At nung isinulat niya po, no, kinonclude niya yung kanyang mga words dito in chapters 31 po to 33 ng Deuteronomy, no? Actually, merong isang trek na lang siya na aakyatin, no, sa papuntang Mount Nebo. At ito po ay eastern border ng Promised Land. At mula po dun sa tuktok ay titingnan niya. No? He will look across the Jordan to the west at titingnan niya po yung buong length ng Canaan stretch out before him. At dun na po siya, he will breathe his last and he will die. Yun po ang story po, yung context po nitong ating binabasa. And knowing na ito na po yung last stretch ni Moses, at ito na po yung kanyang mga last words sa bayan po ng Israel, imagine, he is filled with emotion. Imagine, 40 years niya pong nilid ang bayan ng Israel, at bago mo sila iwan, syempre, normal po maging emotional ka. Gising pa po ba tayo? No? At alam niya din po, yung napakalaking challenge na naghihintay sa bayan ng Israel at kung paano nangangailangan sila ng pananampalataya para ma-accomplish nila yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila at ma-conquer nila yung Canaan at ma-receive nila yung promised land na binibigay ng Panginoon sa kanila. So ito po ay napaka-emosyonal, no? At makikita po natin sa verse 1, para po balikan natin, verse 1 hanggang 2, sabi dyan, then Moses went out, no? Try natin pong i-dissect, pag-usapan po natin isa-isa to. Then Moses went out and spoke these words to all Israel, I am now 120 years old and I am no longer able to lead you. The Lord has said to me, you shall not cross the Jordan. So dito po, si Moses ay 120 years old na po siya. He was an old guy at yung meaning po ng pangalan ni Moses ay draw out from the water, no? Galing sa tubig. Alam niyo po yung story ni Moses, no? At yung first 40 years po ng kanyang buhay
ay naranasan niya po yung masarap na buhay sa palasyo. In the royal court of Egypt, na-enjoy niya po yung privileges po ng isang magandang buhay. At yung second 40 years po ni Moses ay na-spend po as being an exile, no? As a shepherd po sa desert of Midian. So ilan na po siya noon? 40 plus 40, ilan na po siya? 80, no? At doon po sa 80 years of age niya, doon din po siya kinausap ng Panginoon. Alam niyo po, nasa exile siya sa desert ng Midian. Naalala niyo yung story ng burning bush? Kung paano siya kinausap ng Panginoon na pinapabalik siya papuntang Egypt para po gamitin siya ni Lord at i-lead niya palabas yung mga Israelita. Ilang years po naglast yung bondage sa Egypt? Ilang years po? Ilang pong years? 40 years. Ayan. Yung iba sigurista, tinitingnan ko, baka mali ako sabi niya. So yung unang 40 years niya, then 40, then 40. So yun na po yung 120 years ni Moses. At sabi po ni Moses dun sa text na binasa natin, that he is already old, and he says that he is no longer able to lead them. Matanda na ako at hindi ko na kayo kayang i-lead, sabi po ni Moses, no? Yung edad po ni Moses right now ay pwede nating sabihin hindi na siya able to lead yung military conquest dahil may mga kakaharapin pa po sila na marami pang laban bago po nila mapagtagumpayan at makuha, ma-receive yung pinramis ng Panginoon sa kanila. Though, sinasabi po ng Bible sa last verses po ng Deuteronomy, na nung si Moses po ay namatay sa 120 na edad, sabi po ng Bible that his eyesight was still clear and he still possesses that vigor. Malinaw pa yung mata niya, matindi pa yung lakas niya, at kaya niya pa po actually. May enough strength pa po siya to ascend the side of the mountain. Kahit matanda po siya, hindi po uugod-ugod at mahina si Moses. Pero, linawin ko po, hindi niya na po possess yung kalakasan, yung strength pala, i-lead pa po yung Israel sa mga ongoing pa pong warfares. Nakita niyo po, hindi lang kasi isang battle yan. May lakas pa siya, kaya niya pang mag-trek, pero yung tuloy-tuloy pa po na laban ay hindi niya na po kaya. Besides that, ginawa na pong malinaw ng Panginoon na sinabi niya kay Moses. Ano sabi niya? God told him na hindi niya na po calling, no? Na siya po ay makapag-cross pa po ng Jordan River. Okay po? So yun po yung kwento po nito. Kaya oras na ipasa ni Moses yung leadership kay Joshua. Let's go to verse 3. The Lord your God himself will cross over ahead of you, and he will destroy these nations before you, and you will take possession of their land. Joshua also will cross over ahead of you, as the Lord said. No? Balikan po natin yung story. Makikita natin, for the last 40 years, nakita po ng mga tao sa leadership ni Moses na matindi tong leader natin. Walang kamukha si Moses. Nandun describe po ng Bible na pag ang Panginoon ay kinausap niya po si Moses, ay parang kung paano nakikipag-usap ang dalawang magkaibigan. Ganun po ka-intimate. So, lahat po ng mga Israelita, alam nila, this is God's man. Itong si Moses. Tama po ba? This is God's man. Yan yung leader natin. Pero po nung in-inform na ni Moses ang bayan po ng Israel, na siya na po ay hindi na able na i-lead sila at hindi na po siya sasama dun sa next na mga conquest po nila, alam po ni Moses na posible na pwedeng isipin ng mga Israelita
na kung si Moses ay hindi nasasama sa atin, baka hindi na rin sumama ang Diyos sa atin. Kasi po yun? Kung ito sinasamahan to ng Diyos, nakita natin kung paano siya tinulungan ng Diyos for 40 years. Paano na tayo kung wala na si Moses? Maybe Moses was thinking, pwedeng mag-jump sa conclusion itong mga tao that God also won't be going with them. Pero pinakita po natin dito, inassure po ni Moses sa kanila na ang Diyos ay hindi lang sasama sa kanila, but He will go before them into the promised land and He will prepare the way. Palakpakan niya po natin yung Panginoon. Gusto ko pong kausapin yung bawat isa sa atin ngayon. Pwede po nating tingnan to either you are on a journey, spiritual journey nyo, or even po itong spiritual journey natin as a church. Na maybe pinanghihinaan ka na at nung una sa takbuhin mo ay napakasigasig mo. And then kung kanino ka nakasandal, biglang maybe you lost a loved one or I don't know, ano po yung mga bagay na nagpapahinder kung bakit parang, alam mo yon, wala ka ng lakas to go on doon sa race na pinrepair ng Panginoon sa iyo. But kung paano po inassure ng Panginoon si Moses at paano po si Moses sinabi niya to sa bayan ng Israel, naniniwala po ako, hindi lang po to sinabi kay Moses sa mga Israelita, but even po sa atin. Hindi ko po alam ano yung magiging journey natin sa susunod na taon, but naniniwala po ako kung paano tayo sinamahan ng Panginoon this year at mula pa po ng rebranding, nagpalit tayo ng pangalan for the past 3 years, ay ganun din po tayo sasamahan ulit ng Panginoon. Come on, palakpakan po natin si Lord. Malinaw po yan sa verse 3, the Lord your God Himself will cross over ahead of you. Yes, certainly they will have to fight, no? Pero ito'y maganda, inassure na po sila ng Panginoon dun sa victory nila. Hallelujah. Ulitin ko po, no? Hindi naman ibig sabihin, sabi ng Panginoon, magiging matagumpay kayo. Hindi ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Hindi ibig sabihin, makatanod na ka mo and you will just wait for God's hand to move. May mga battles, kailangan mo pa rin lumaban. But praise God, the victory was assured. Dahil po, God is already at work in Canaan. At wini-weaken niya po yung defense ng kanilang kalaban. No? At makikita natin dito, alam po ng Diyos na mangangailangan ng bagong leader ang kanyang bayan. Kaya po nung nag-step aside si Moses, nag-provide po siya ng bagong leader sa katauhan po ng isang faithful na sidekick ni Moses na si Joshua. Nandiyan pa po ba tayo? At kung paano sinamahan ng Panginoon si Moses, ganyan niya rin sasamahan si Joshua. Verses 4 to 5. And the Lord will do to them, wow, what He did to Sihon and Og, the kings of the Amorites. Tingnan niyo po na maigi to. Whom He destroyed along with their land. The Lord will deliver them to you, and you must do to them all that I have commanded you. Nung nandun po sila sa edge ng eastern bank ng Jordan River, no? And as they are about to cross, sila po ay takot na takot dahil ang dami pong, there are different kinds of people, groups who live in Canaan, na yung mga mapupuntahan po nila doon, aabutan nila, they were very skillful sa battle, sila po ay malulupit, they are great in size and strength. Sino po dito minsan parang ganun yung nangyayari sa buhay mo, parang no match? Hello? Parang sa dami ng mga problemang dumarating sa iyo, mga kabi-kabila ang problema, parang paano mo palang titingnan to, Lord? Parang no match na to parang imposible na to, Lord. Paano ako mananalo? Paano ako malalampasan to? Ang laki ng utang ko, ang laki ng babayaran ko, hindi ko alam saan ko kukunin ito, hindi ko alam kung paano ko i-raise yung mga anak ko nang ako mag-isa, etc., etc.
ganyan din po katakot ang bayan ng Panginoon. Ang kanila pong makakalaban ay mga long time na mga warriors na po sa history ng battle. Well, in fact, ang mga Israelita naman, they are composed of ex-slaves at kasama po ng kanilang mga anak. They had no tradition of warfare. Walang mga warrior class katulad po ng mga Canaanites. At when it came to weapons, talaga pong mismatch. Dahil po yung mga Canaanites, they possessed bronze. While yung bayan po ng Israel, they had little more than wood and stone weapons. Mismatch. Pero po, pinakita na po ng Panginoon, God had already shown Israel na sa tulong ng Diyos. Hindi ko po alam gaano kalaki yan, pero pinapakita ng Panginoon sa tulong ng Diyos, mapagtatagumpayan po nila ito. Come on. Ito po yung gustong pakita ng Panginoon sa tulong niya. Gusto ko po angkinin nyo rin to sa sarili nyo, sa tulong ng Diyos. Ano man po yung nasa harap mo, mapagtatagumpayan mo yan. Palakpakan po natin ng Panginoon. Come on. Kaya nga sabi dun sa verse, kung babalikan po natin, and the Lord, look at that assurance, and the Lord will do to them what He did to Sihon and Og. Si Sihon and Og po ay mga Amorite kings sa eastern side po ng Jordan, at madali po nilang natalo to before. Kaya sinasabi ni Moses, kung paano nyo natalo yan, kung paano ang Diyos ay tinalo ang mga Amorita, yan din ang gagawin niya sa mga Canaanites. Wow! Ang sarap po nun na baon-baon mo yung katapatan ng Panginoon in the past. Parang pinaparemind ni Lord sa iyo yung mga nangyari before, yun nga, natalo mo. Ganon din ang gagawin ng Panginoon. May papanalo na naman yung mga battle na yan. Tama po ba? Tayo po as a church, ang dami na nating pinagdaanan. Kundi po tayo nag-ulit ng bilang, most likely, baka nasa 45 years na po ang church. Marami na rin pong pastor, no? Ang nagpastor sa church po na ito, nung luma pa po yung pangalan po natin, nung DCCC pa po ito, no? Ang dami na po, pero ang ganda kung paano po pinreserve ng Panginoon ang church dahil sa Kanya po ito. Ulitin ko po, sa Kanya po ito. He is the head of this body. He is the head of the church. At kahit sa dami po na napagdaanan na po ng church, dahil ang Diyos ang umahawak at nagpe-preserve po nito, marami na po tayong naranasan mga imposibleng bagay. And yet, kung paano tinomba ng Diyos yung mga dati po na kalaban natin, ay ganun din po. Pinatag niya yung mga imposibleng bagay, mga bundok. Kaya ngayon po ay nandito tayo again dahil sa biyaya po ng Panginoon. Come on, palakpakan po natin si Lord. So imagine, takot na takot sila. Ang dami po nilang makakalaban. And yet, inassure sila ng Panginoon na kung sila ay susunod lamang. Look at this. Lahat po ng mata dito. Yung single duty po ng mga Israelita ay sumunod lamang sa Panginoon. To follow through at tanggapin po nila yung victory na binibigay ng Panginoon. Again, yung single duty po ng mga Israelita ay sumunod sa Diyos. Ano po yung magdadala sa atin sa Promised Land? Ano magdadala sa inyo, sa atin lahat, sa pamilya mo, sa mga pangako ng Panginoon na binigay niya sa inyo years and years ago? Ano magdadala? Ang pagsunod natin sa Panginoon. Hello? Hello? Kaya tinamin katabi mo, kalabitin mo, sabihin mo, sumunod ka sa Panginoon. Come on. Yan po yung duty natin. Sundin po natin siya. Dahil bandang huli, hindi po yung plano natin ang masusunod, kundi plano po ng Panginoon. Tama po ba? Then in verse 6, sinabi po dito, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them.
Ayan na, magpakatapang, magpakalakas kayo, magpakatapang kayo, huwag kayong matakot or ma-terrify sa kanila. For the Lord your God goes with you. Sinasamahan kayo, sasamahan kayo ng Diyos. Hindi niya kayo iiwan. Ang sarap po noon sa mga panahon na tayo takot na takot. Sino po dito hindi na natatakot? Taas kamay. O balik rin ko, sino po dito hanggang ngayon natatakot pa rin? May mga bagay na kinakatakutan ka pa rin. Ako lang po? Amen. Sino po dito, honestly, may mga bagay kang kinakatakutan. Pero yung pangako ng Panginoon sa atin this morning, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. Saan po galing yung confidence natin to go on? Saan galing yung tapang natin, yung lakas natin na para po mangarap ng malaki? Alam niyo po, what you are seeing right now is nothing short of a miracle. Milagro po na nilipat tayo, nilabas tayo ng Panginoon sa SM, but I'm telling you, church, may mas malaki pa pong milagro na gustong gawin ng Panginoon sa simbahang ito, sa iglesyang ito, kung tayo lang po ay magkakaisa, kung tayo lang po ay may isang pananampalataya. Kung isa sa puso lang po natin yon, na ang Diyos ay kasama natin, wala pong imposible. He will never leave you nor forsake you. Kaya po, church, in light of the Lord's presence and promise, there was no reason for fear. Ulitin ko po, in light of His presence and promise, imagine, no? Gaano kabuti ang Panginoon, nagbigay ng pangako. Ganyan siya kabuti. Nagbigay siya ng pangako. Sapat na nga po yun eh. Pero hindi pa doon. Ay, ito yung pangako ko sa'yo. At sabi ni Lord, wait, there's more. Sasamahan kita. Amen. Sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Kaya I pray po, doon pa lang, kumalma na po yung ating mga puso na kahit ano man po yung danasin natin or ano man po yung ibigay pa ng buhay, ng hamon ng buhay sa atin, for this coming year, we will not fear dahil kasama natin ang Panginoon. God has commanded them to enter and take Canaan. And they needed, look at this church, they needed to know that when God gives a command to do a thing, hindi lang siya posible, pero ina-assure ng Panginoon ang yung kapayapaan, ang victory as they move forward in faith. Ito rin po yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Kailangan natin itong maintindihan. Pag merong pinapagawa ang Panginoon, hindi lang siya posible. Imagine that. Kung kaya nga po pinapagawa ni Lord, ibig sabihin, posible ito. Come on. Hallelujah. Come on. Alay, naantok na ata yung iba. Hallelujah. Pag nag-command si Lord, di niya naman papagawa yung bagay na hindi posible. Pag pinagawa niya po ito, tandaan nyo, posible siya. At ina-assure niya po tayo na sigurado yan, sasamahan ko kayo as they move forward in faith. Kaya nga po this coming November 19, yung ating isa po sa mga historical na event po natin. Every year po natin itong ginagawa, yung ating Heart for the House. And it's our first time to raise ng ganun kalaki. We are raising 5.1 million sa vision po na binigay ng Panginoon. 5.1 million sa ganitong bilang. Hindi naman tayo umaabot ng 1,000. But we have faith. Because where God guides, He provides. Where God guides, He provides. Kung saan man tayo i-guide ni Lord, saan niya tayo dadalhin, ano man yung pinangako niya sa atin, ipoprovide niya lahat ng pangangailangan po natin para po magawa natin ang pinapagawa niya. Ganyan po kabuti yung Panginoon. Palakpakan po natin siya. Come on. And where God commands, He stands
and hands the strength to obey. Lahat po tayo, kailangan natin ng bagong puso. Puso na willing sumunod kay Lord. Kung tayo lang po lahat dito ay magiging humble at isusurrender natin lahat sa Panginoon, come on, lahat po, posible. Kasi minsan po yung naghihinder lang naman, bakit di natin nare-receive is yung ating disobedience. Kaya yung panalangin po natin dito po sa Darak City Church, habang tumatagal tayo, 3rd birthday, 4th birthday, 5th birthday, 10th birthday, hindi lang po tayo basta dadami dito. Walang kwenta na dadami yung bilang natin at karamihan sa atin hindi naman willing sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Ulitin ko po yun. Hindi bilang yung nais ng Panginoon. God is not after the crowd. He's always after our heart. Yung puso natin na gustong sumunod kay Lord. Na kahit mahirap, susunod ka kay Lord. Kahit masakit, susunod pa rin tayo kay Lord. Kahit mukhang imposible, susunod pa rin tayo kay Lord. Kahit naman po ako, nung narinig ko kay Lord, na ganito kalaki yung gusto niyang iparaise sa atin. 5 milyon pa lang po, maliit pa lang, pero medyo mengalgal na ako. Lord naman, matas niya yan, Lord. Malaki yan, Lord. Babaan mo. Pero even ako po ay tinuturo ng Panginoon paano mag-respond in faith. At yun din po ang kailangan nating gawin. At sabi naman po ng Panginoon, ina-assure niya rin na bibigyan niya tayo ng lakas para sumunod. Alam niyo po, itong whole story na ito, as the Israelites are preparing to cross over ng Jordan River papunta po sa Promised Land, naniniwala po ako, ito rin po ang word ni Lord sa Darak City Church. As we cross over for the new year, tama po ba? Ito din po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. At alam niyo po, kung titingnan natin yung salita ng Panginoon, kung anong sinasabi ng Word of God patungkol po sa last days, I'm convinced po kahit, alam mo yon, ayoko po basta maging positive lamang, pero una po kasi sinasabi ng Bible that in the last days, mas magiging matindi po ang panahon. Terrible times ang mangyayari. So ayoko po kayong ikondisyon na kahit may mga vision day po tayo, may mga prophetic word po tayo for the year, ayoko po kung kayong ikondisyon na sabihin, okay, mas lalong magiging ganito, mas lalong magiging ganyan. The church needs to be prepared sa dapat na mangyari. Kaya po kailangan nating balansihin that this coming, I'm convinced ito pong 2024, believe it or not, it will also prove to be another difficult year for many of us. Nakikita niyo naman po anong nangyayari sa Israel ngayon, kabi-kabila ang mga balita, dahil yan po yung nakasulat na po sa Bible. Alam ko, hindi po ito yung gusto niyong marinig. Gusto niyo marinig, ang 2024 mas lalong magiging matindi, masaya, magaan. Ang sarap marinig nun eh. Pero sinabi na po ng Bible, magiging terrible po, magiging worse. Itong last days, not better. In Matthew 24 lang po, sinasabi ng Panginoon, just like labor pains, ang mga troubles po would increase in both frequency and intensity as the end nears. Nag-warning po sa mga natural disasters, mga political turmoil, gera ng iba't ibang bansa, economic upheaval, religious and spiritual na deception. Tama po ba? Ang kasamaan po ay talagang kakalat. And it will also infiltrate the ranks of those who are called by His name. Tingnan niyo po, gusto ko po kayong ikondisyon na maging handa po kayo sa parating ng mga susunod pa pong mga events ng mundo. Bakit kailangan nating handa? Dahil po, ang kasamaan ay kumakalat. At sabi ng Bible, even po yung mga taong elect, even po yung mga Kristiyano na,
Kahit huwag mo sabing matagal ka ng Kristiyano, kung hindi ka nagpupursiga at di mo binabantayan yung pananampalataya mo, pwede ka masway. Nag-start ka ng maapoy kay Lord, mamaya, makita mo yung sarili mo ba? Doon sa lugar na hindi mo dapat pinupuntahan, yung lifestyle mo ngayon, iba na doon sa inumpisahan mo. Hello? Kaya nga po yung buhay Kristiyano, hindi lang po ito pa church. Ay, mag-church ko kayang SM Cinema, The Rock City. Hindi lang po ganyan yung pagiging Kristiyano. Nandiyan pa po ba tayo? Kailangan nating malaman kung ano yung katotohanan, at pag nalaman mo yung katotohanan, we need to embrace it. At pag na-embrace mo, kailangan natin lakaran yung katotohanan para hindi tayo maligaw, para hindi po tayo ma-deceive. Dahil sa panahon po ngayon, maraming mandi-deceive. Nasasabihin, ako ang propeta, ako ang pinadala ng Diyos. May narinig ako sinabi ng Diyos. Pero paano mo ma-filter yun? Paano mo mapoprotektahan yung tenga mo kung ikaw mismo hindi mo alam ang katotohanan? Hello? 1 Timothy 4 verse 1. The Spirit clearly says that in later times, look at this, some will abandon the faith. Yan po yung nakakalungkot na mangyayari. Abandon, ibig sabihin, kaya ragulan mo na itang faith mo ngayon. Lumakad ka na, pinractice mo na. Pero nakakalungkot, yung iba, iiwan po nila yung faith nila. And look at this, anong gagawin nila? And they will follow deceiving spirits and things taught by demons. Kaya maging maingat din po tayo sa mga pinapakinggan natin. Hindi lahat ng mukhang okay sa pandinig. As your pastor, I'm bold to say this. Mag-ingat po kayo, hindi rin ng lahat ng naririnig natin sa internet or sinong sikat na pastor or what. We need to, paano mo malalaman yun kung di mo natin binabuksan yung Bible natin, kung di natin inaaral, kung di tayo aware. Buti pa sa samgipsalan, alam mo kung saan yung masarap at saka hindi. Kasi sana yung dila mo. Yung tenga mo kaya tsaka puso mo discerning din at sanay ba? Ay, to false teaching to. Sa pagkain ka lang ata sanay. Dapat alam mo rin kilatisin. Parang hindi biblical yan. Yan po yung kailangan natin in these last days. Palakpakan po natin ang Panginoon. 2 Timothy 3:1-5. Bilisan ko na po. But mark this. There will be terrible times in the last days. Hindi ko po kayo tinatakot, nakasulat na to sa Bible eh. People will be lovers of themselves. Lovers of money. Boastful. Proud. Abusive. Disobedient to their parents. Ungrateful. Unholy. Without love. Unforgiving. Slanderous. Without self-control. Brutal. Not lovers of the good. Treacherous. Rash. Conceited. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Yan, grabe. Kaya mag-ingat tayo. Kasi marami po, kahit even Kristiyano ka na, pwede ka maging lovers of pleasure. Masyado kang vain sa buhay mo. Wala nang iba nakita sa Facebook, social media, kundi yung bag mo, yung makeup mo, yung travel mo. Wala pong masama dyan. Gigigil na ako eh. Pero yung buhay, hindi yan yung focus natin. Yung focus natin, yung holiness. Yung focus natin, yung gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi yung i-flaunt mo, yung maging ganyan. Yan po kasi nangyayari ngayon. Nagiging lovers of pleasure, lover ng material na bagay, than lovers of God. Having a form of godliness, may form lang, but denying its power, have nothing to do with such people. So talaga po sinasabi ng Bible that in the last days, it would be difficult and challenging. At ganun din naman po sa konteksto ng binabasa natin sa bayan ng Israel dito po sa Deuteronomy. Na nung sila po, they were entering into this enemy-held territory. Meron silang task na binigay ng Panginoon na talunin yung mga kalaban po nila na naninirahan po doon. At again, sabi ko nga kanina kung paano po nangusap ang Panginoon sa kanila, ganun din po nangungusap ito sa atin. Ito pong bagong taon na 2024, marami din pong difficult challenges tayong mararanasan. Pero, hindi tayo pwede magstay sa 2023. We need to cross over. We need to cross over
At kahit gaano kahirap at kalaki at kaimposible, alam niyo po, ang kahapon natin, yesterday is gone. We cannot live there any longer. Itong buhay natin today will soon be yesterday. And tomorrow is coming. And it cannot be stopped. Tomorrow is our God-ordained destiny. And He wants us to go forth into the new year with a determination to live victoriously, laying claim to all He has for us. Ang ganda po ng salita, sinabi ni Apostol Pablo in Philippians 3:12-14, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on. Come on, say that, press on. Press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Ang ganda po na sinasabi yan, no? Wala pa ako dito, hindi ko po na-obtain. Pero sure ako, ang Diyos nauna na doon, inobtain niya na yun para sa akin. Kaya ang sarap malaman mo, oo nga, nauna na siya, He goes before us. Yung victory na sabi niya, victorious ka na, nauna niya ng pinagtagumpayan sa krus ng Kalbaryo. Yung victory na yon, pinrovide niya na po sa atin yon. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Again, wala pa po ni isa sa atin dito. None of us here or nandito po sa room has entered in sa lahat po ng mga pangako ng Panginoon at pinrepare niya sa atin. Nasa future pa po yan. But there is more than ano pong nakikita natin right now. Huwag kang magpakasasalang sa nakikita mo ngayon. Excited tayo, nandito tayo, pero I'm telling you, there is more. Come on. Can you tap your neighbor and say that there is more? Come on, come on. There is more to your family. There is more to your career. There is more to your business. There is more to the spiritual family. There is more. There is more. I believe that there are new spiritual territory and blessing na gusto ni Lord na mapossess natin. Or maybe there are also old enemies that He wants you to defeat. Mga dati mo ng kalaban na nahihirapan ka pero ngayong matatalo mo din yung mga yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ka masastuck dyan, hindi ka kayang ikulong ng kaaway dyan. I'm telling you, greater is He that is in me than he that is in the world. Tinamay ka tabi yung sabihin mo, mananagumpay ka. Come on. Sabihin mo, you are victorious in Christ Jesus. And look at this church. And just as He promised to go before Israel and prepare the way, so God has already gone into our future, into the new year, and marked out the path for you to take. Naniniwala po ko He's already softening up the enemy's position at piniprepare niya na po ang bukas natin na sa pagtapak pa lang natin ng bagong taon, ni-ready niya na po lahat ng kakailanganan natin. Look again sa verse 6. Gusto ko na po mag-prepare yung worship team right now. Deuteronomy 31 verse 6. Sabi ng Panginoon, church, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Again, dito po, in the season that we are in, this is God's word for us. Be strong and courageous. Huwag kang matakot. Do not be terrified dahil sa kalaban mo at sa mga makakasagupa pa po natin along the way dahil ang Diyos ay nauna na sa atin at hindi niya tayo iiwan. Hindi niya po tayo pababayaan. At inulit na naman po ito ng Panginoon sa New Testament
Sa Matthew 28 verse 20 na sabi niya, "Surely I will be with you to the end of the age." Terrible times man po itong last days. Come on. Terrible times man po ang last days na ito. Hindi man po natin alam ano pa po yung mga naghihintay na hamon sa pamilya natin dito po sa The Rock City Church as this year ends at sa parating po na taon. But always remember, our God is a God who goes before us. Nauna na siya. Ang sarap po talaga ng thought na yon na minuna na eh. Nauna na siya. Look at this. And since nauna na siya, I believe with all my heart, He can move the immovable. He can break the unbreakable. And I believe from the impossible, we will see a miracle. Hallelujah. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on, sige po. Ini-invite ko po yung bawat isa right now na tatayo po tayo. Come on, we will declare this song before we end. Come on, we will lift our hands. Come on, taas po natin yung kamay natin right now. Hallelujah. Nang may isang pananampalataya. Hallelujah. That we will finish this year strong. At magiging ready po tayo na merong strength at courage sa bagong taon na haharapin po natin. Hallelujah. Come on, lift those hands. Thank you, Jesus. Come on, let's sing this song. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. Come on, lift those hands. God, we Come on, sing it, church. for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. Yes, God. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe. Come on, declare it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. We believe, Lord. Come on, habang nakataas yung kamay mo right now. Lord, I believe. Come on, sing it. Say it with confidence, Lord, I believe. Naniniwala ako. Naniniwala ako, Lord God, that you are able to do exceedingly, abundantly, more than we could ask or imagine. We believe, God, na nagagawin mo lahat ng mga pangako mo sa church na ito. We believe, Lord, that the latter days of this house, sabi mo sa iyong salita, Lord God, that the glory, Lord God, of this house will be greater, Lord God. The latter will be greater than the former. And we believe that, Lord God, sa The Rock City Church, na ang gagawin mo sa church na ito ay patindi ng patindi, paganda ng paganda, paunlad ng paunlad. Dahil kasama ka namin. At nauna ka na para patagin ang mga bundok sa harapan namin. Nauna ka na ayusin, Panginoon, ang mga bagay na dapat ayusin. You are weakening, Lord God, yung mga strongholds na kaaway namin. At ikaw din po ang magbibigay ng lakas sa amin for us to obey and do your will.
Sabi ng kanta, from the impossible, we will see a miracle. Come on, lift those hands. Shakata yarabobo, shakarabababa. Shakataraboboshe. Thank you, Jesus. God, open the heavens wide. We are ready, God, to receive the miracle na ibubuhos mo sa iglesia ito. And we receive it by faith. One more time. Sing it. Come on. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. We believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe. God, we believe. God, we believe. God, we believe for Come on. God, we believe. Come on. This will be our bottom line. We believe. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. We believe for it. We believe, God. We believe. Come on. Come on. People of God. People of faith. Can we shout, we believe? 1, 2, 3. We believe. Amen. For the last time, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Sino po this morning napalakas ang pananampalataya mo? Come on. Hallelujah. Maybe yung iba po dumating dito, nalulungkot or you are feeling down. Pero ngayon, nung na-receive mo yung salita, lumakas ang loob mo ngayon. Amen. Amen. Hallelujah. Marami pong salamat din, Pastor JB, for preparing and delivering a powerful word for us this morning. And now po, dahil ito po ay isang birthday celebration, hindi po pwedeng walang cake blowing at a happy birthday song. Kaya can we call Pastor JP again here in stage at sabay-sabay po tayong kakanta ng Happy Birthday! Alright, then Happy Birthday to you! Hey, hey! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! One more time! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you! Ayan, bago po i-blow ni Paz, ano pong wish mo? Sa The Rock. Nasabi ko na po ito nung family night, no, na celebration natin. But again, yung wish ko po is this church will grow and become more like Christ. Yung quantity po, sumusunod na lang yan. No, at alam ko po may mga plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun lang po, no, malakaran natin yon, maging kawangis natin si Kristo, no? We will become a people of hope, a people of faith, at maging fishers of men po tayong lahat. Amen. At magtulong-tulong po tayo nakasama ang The Rock City Church sa end time harvest na ibubuhos po ng Panginoon. Amen. So yun po yung wish ko sa church natin. And let's seal that with faith. Amen. Amen. Ayan. Alright. Thank you so much po. Pwede po ba tayong sabay-sabay sabihin natin Happy Birthday, The Rock? In 3, 2, 1. Happy Birthday, The Rock! Woo! Thank you so much, Paz! Alright. Grabe. Sige po, makakaupo na po muna ang bawat isa. Amen. So this time, let's continue to bless the Lord through our giving. Sino na po dito ready magbigay sa Panginoon? Amen. Alam niyo, church, sa loob ng 3 taon, sobra po yung pagpapalang binuhos ng Panginoon sa church na ito. At alam mo ba, tingin ka sa katabi mo ngayon,
yan, ginamit yan ng Panginoon at gagamitin pa yan ng Panginoon Come on. para pagpalain itong church na to. Yes. Amen? Come on. Amen. Kaya maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta, sa patuloy niyong pananalangin sa The Rock City Church. And again, if you wish to sow a seed for this ministry, our giving platforms are showing on your screen right now. We have BDO and GCash account. And also on site, we have our guest experience team na namimigay po ng ating love offering envelope. So again, thank you so much for your generosity. Yes, amen. Sa mga gusto po, kung meron na po kayong mga gustong ipanalangin, our prayer team is right here po sa inyong left, ready and more willing to pray with you. Ano man po yan. And we also encourage everyone to share your praise reports. Grabe po kami napapalakas dyan. And para po sa ating mga first-time guests, gusto po kayong makilala personally ng ating pastor. So, huwag po muna kayong aalis. Alright? Head on dito po sa inyong right side and our pastor will meet with you. Alright, and for some announcement, so mark your calendar first on November 19. It's our Heart for the House Sunday. So again, let's prepare our offering for the Lord. Ngayon pa lang, patuloy mo nang ipanalangin, ihanda ang ibibigay nating seed for our Heart for the House Sunday. And starting today, you can also get your envelope sa ating guest experience booth. And also on December 8, ayan, we're calling all the women in the house. Ayan, patingin nga po ng mga kababaihan. Yes, we want everyone to be excited on December 8 as we will have our Women Arise Conference. Come on! Yes! Wow, alam nyo ba sa 500 pesos na registration, matindi na po ang marireceive nyo. Dahil hindi lang isa, dalawa, pero 3 po ang speakers natin that day. So ngayon pa lang, reserve your slots now and register po again sa ating ushering booth area. And last, so nakita nyo po sa labas, meron po tayong photo booth. So Yes! grab the chance, that's unlimited until 1:30 p.m. I guess. So yes, pila po tayo doon, magpa-picture po tayo and take it as your souvenir for today. Yes, and that's it. Maraming pong salamat for celebrating our 3rd birthday. Ayan. So, God bless everyone. Have a wonderful Sunday ahead.